Update sa presyo at supply ng langis at ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo nito ating tatalakayin kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa ating programa at sa ating mga kababayan po. Director, kumusta po yung average fuel supply ng Pilipinas sa ngayon? Every Friday ho ang ating cut-off, no? At as of May 8, yung last Friday, may sufficient supply ho tayo ng petroleum products. Basically, ang gasoline ho natin umaabot ng 53 days. Diesel would be around 48 days. Kerosene, medyo marami ito, mga around 165 days. And of course, our LPG, no, nasa 35 days. Aviation fuel would be around 73 days. So, medyo marami ho ang ating supply. Kung ikukumpara on the average, ang atin hong kakayahan ng storage capacity ay nasa a little more than 60 days lang. So napakalapit ho ng mga figures na to. Overall, ang ating entire products ay nag-average ng 50 days. Director Rino, no, sa kasulukuyang antas ng oil inventory natin, gaya ng binanggit nyo, may dapat hubang ikabahala yung publiko pagdating sa sufficiency ng supply at posibleng epekto nito sa presyo ng produktong petrolyo? To date, wala ho. Ang number one ho natin, of course, kailangan ho natin tuloy-tuloy yung importation at replenishment. So, sa part na yan, wala ho tayong report na natatanggap na meron hong refining countries na pinagkukunan natin in the Asia-Pacific region ng mga refined products na huminto or nag-ban ng export. Even the month of March and April, wala ho. And ngayon, dumiretso yan ng May, wala ho tayong nararamdaman na may mga export ban. At yung production part, mga around 70% ho yan na import natin. 30% which is supplied domestically through our Petron refinery in Bataan. Wala rin naman hong report sa side ng refinery na kinukulang siya ng supply ng crude oil at tuloy-tuloy lang din ho ang kanyang refining activities at napupunan ho yung the rest of the 30% na kailangan ng bansa. Alright, Director, si Audrey po ito. Good afternoon. Ano po yung mga hakbang na ginawa ng DOE upang masiguro na mananatiling matatag yung supply na langis at maiiwasan yung malalaking pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod pang linggo? Well, ang bulk ho talaga ng ating supply ay nanggagaling sa private sector. So ang magandang balita ho na nangyari sa ating experience with the close coordination ng Department of Energy with the private oil companies ay lalo pa tayong nag-beef up, no? Tumaas ang ating average supply. Nung wala pre-war crisis, umaabot ho ang averages around 25 days supply. Kasi ang minimum inventory requirement ay nasa 15 days supply lang naman. So merong buffer ng 10 days just to allow the consumption period while nagre-replenish sila, no? Because from Asia Pacific region, mga 7 to 10 days ang kailangan mo for the transport ng new supply. So, on the average parang 25 days, but because of the necessity for us to beef up, in-encourage natin ang oil industry at naramdaman naman nila na kailangan din nilang mag-prepare. Kaya umabot tayo ng average na above 50 days supply. So, maayos ho ang naging ginawa nito, and we, of course, gusto nating kilalanin yung effort ng ating private oil industry in doing this. At the same time, yung government nag-supplement din po ng procurement of diesel and LPG.
through the Philippine National Oil Company. Kaya nung huminto tayo, meron ho tayong huminto tayo ng procurement na umabot ho tayo ng 1.1 million barrels or mga around more than 160 million liters of diesel. Dahil na nga, huminto muna tayo dahil mataas ho yung supply ng private sector, wala ho na hong makita na available na storage capacity. Kasi nanghiram lang ho tayo, nag-lease lang ho tayo. Hindi naman ho ang PNOC preparado at wala ho siyang sariling tank farm for the storage of this procured diesel. So ang ginawa, to the extent na merong available, pinuno ho ng Philippine National Oil Company through procurement ng diesel at umabot ng 1.1 million barrels ang diesel hanggang naubusan na tayo ng storage capacity at ng available na storage capacity. At yung LPG, nagdagdag lang ho tayo ng around 22,000 metric tons. At nung sinurvey ho natin yung LPG industry, wala rin hong maibigay yung industry na spare storage capacity kasi nga mataas na rin sila, nasa 35, umabot pa sila ng 40 days supply. So imagine from 7 days minimum inventory requirement, umabot ang ating private sector ng 40 days supply. At nagdagdag pa tayo na merong spare capacity na kaya, which is just around 22,000 metric tons. So yan ho ang naging estratehiya na tumulong din ho ang government side sa pagbi-beef up ng ating supply. Alright, Director, may tanong po sa ating kasamaan mula sa media na si Paul Samaritan ng TV5. May projection na po ba sa general trend ng oil price for next week? Ano po yung tinatayang galawan ng presyo? Tataas po ba o bababa? Well, napakaaga pa ho ngayon, Kasi ang atin hong trading for the whole week, nakuha pa lang ho natin yung 2 days. Well, this should be with caution na meron lang talaga tayong ngayong computation estimate for the past 2 trading days of this week. Ang gasolina, meron ho tayong nakikita dito sa base sa computation, meron pang konting rollback. Kerosene, meron ding konting rollback. Diesel may konting increase. But please note, ang hirap po nitong i-predict for the next 3 days. Doon na lang ho talaga, anyway, nag-a-announce naman ang Department of Energy through the official press con on Monday at sinasamahan kami ni Secretary Garin. At doon na lang ho talaga namin mai-announce yung official estimate for next week. Director, sa gitna ho ng tensyon sa Middle East at paggalaw ng presyo ng langis sa world market, gaano po kahanda ang Pilipinas sa posibleng supply disruptions at paano po natin titiyakin na sapat ang fuel inventory at buffer stock sakaling lumala pa ang sitwasyon sa international oil market? Well, on the short term, we have to really rely yung close cooperation and coordination with the private oil companies. Kasi hindi ho, since 1998 nung mag-oil deregulation tayo, umalis na ho ang government dun sa participation natin sa active participation or business ng Philippine National Oil Company sa downstream oil sector. So talagang i-transfer natin yung money jewel through the private oil industry. So yan ho ang hindi natin yan mabilis na mababago ang sitwasyon na yan. Kaya nandyan ho ang palaging cooperation na dapat meron ang government at saka ng private oil sector. But at the same time, na-prove naman natin na PNOC can deliver yung procurement of the necessary additional fuel supply. So this works on the short term. Kaya lang, on the long term, meron ng mga initiative ngayon sa Congress, yung pag-uusap kung matutuloy ba yung plano na magkaroon rin talaga tayo ng tinatawag na strategic petroleum reserve.
So ang idea dito is ang government will really maintain for security purposes some certain volume of petroleum products na talagang mini-maintain ito not for business but for security of supply, for disruptions. Of course, ang tinitingnan hindi lang ho international supply disruption, pati po yung domestic disruption usually brought about by local disaster. So magagamit ho natin yung mga supply na yan for quick response nung ating government agencies. So yan ho ang nakikita na ngayon ng mga way forward for long term, yung magkaroon ho tayo ng tinatawag na strategic petroleum reserve. But at this stage pinag-uusapan pa ho yan. Napatawag pa lang ho kami for the initial discussion on at the level of the House of Representatives Committee on Energy, at initially na-discuss na ho yung mga initiatives on drafting a law on strategic petroleum reserve. Okay, sir. Kamakailan ay kinilala ng Asian Development Bank ang mga hakbang ng Pilipinas upang maibsan yung epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ano po yung ilan sa mga hakbang na ito at ano yung pinakamalaking naging epekto nito sa mga consumer? Well, ang unang-una sa petroleum products, ang pinakamalaki hong naging factor dyan, yung ating hiningi na cooperation again with the oil industry na magbigay ho sila ng staggered price increase implementation. So isa ho yan na na-implement natin at hindi ho biglaan ang naging implementation on Tuesday of every week yung pag-i-increase. Nung sunod-sunod na nangyari ito on month of March hanggang early part of up to third week, most like up to third week of April, So isa yan. Pangalawa, nagtumuloy ho ang mga oil companies na magbigay ng dire-diretsong fuel discount, especially doon sa mga public utility vehicle. So may makikita tayo sa mga gasoline station na nag-o-offer ng 1 to 5 peso discount per liter. At targeted ho ito usually dun sa public utility vehicles. So, ang pangatlo ho, which is more drastic nung dumating na ho yung Executive Order 110 declaring a national energy emergency, at dito nagamit ho ng department yung power in the oil deregulation law na sinasabing i-direct yung operation ng downstream oil industry pag merong in times of emergencies. So kaya lang hindi ho grabe ang in-exercise doon. Ang kinontrol lang ho ng Department of Energy doon ay yung ang adjustment ay kailangan kontrolan natin yung nakaraang 4 na weeks na sunod-sunod na rollback. Kaya bumalik ulit tayo from as high ng diesel around 140 peso per liter. We're down now at 70 to 90 peso per liter. Okay, sir, may tanong po ulit si Paul Samarta ng TV5. Saan po nag-explore o tumitingin ng other sources ang Pilipinas sa pagbili ng langis? Again, nasabi ko kanina na wala ho tayong, for purposes of efficiency in our importation, least cost on our importation sa freight and insurance, itinuloy lang ho natin yung traditional nating sources at yung pinakamabilis nga at pinakamura, which is the Asia Pacific region. Ang madami ho tayong ini-import na products ay nanggagaling sa Japan, Taiwan, China, South Korea, Singapore. Meron din ho tayong lately na kumuha na rin ho tayo kay Malaysia, Indonesia. So, dahil hindi ho ito nag-ban ng export, patuloy ho tayong kumukuha dito. But what is surprising ay yung crude oil ng Petron. Kasi usually, it's actually around 90% ng kanyang importation ng crude oil
ay nanggagaling dun sa Persian Gulf. Nung mawala ho yun at nagsara ang supply galing dun, nakapag-divert ho ang Petron at in fact umabot tayo ng importation na galing ng Russia. Nakita na ho natin na kumuha na rin sila ng LPG from US at lately mayroon ho tayong sunod-sunod na nakita na kumukuha na rin sila ng crude oil supply from Malaysia at even as far as Brazil. So may diversion na nangyayari, yun nga lang, of course, wala hong mas maiging alternative kung least cost ang pag-uusapan kung makabalik ho ang Persian Gulf. Kasi medyo malayo ho talaga yung South America, US, Canada as an alternative, no? Makakakuha ka ng crude oil pero medyo may kataasan ng konti. Mas mataas ang freight cost mo, premium mo, freight cost and insurance. Kung maibabalik ho sometime in the coming months or days or months, kung makakapag-access ulit tayo sa Persian Gulf, then definitely ang makikita ho natin is yung behavior ng Petron ay babalik ulit doon sa kaniyang traditional na sources of crude oil. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Magandang tanghali ulit sa lahat.